Delivery guy lang ako. Wala akong pera. Tigilan mo na ang kalokohan at ibigay mo na lahat ng pera mo. Kakabayad ko lang ng credit card ko. Saan ako kukuha ng pera? Dito. Mga kapatid, bugbugin niyo siya hanggang mamatay. Mga kapatid, tigilan niyo akong paluin. Ako. Mga kapatid, wala talaga akong pera. Huwag niyo akong paluin. Mga kapatid, tigilan niyo akong paluin. Mga kapatid, wala talaga akong pera. Pakiusap, bitawan niyo ako. Mga kapatid, tigilan niyo akong paluin. Maganda ang elixir na ito. Anong maganda? Ito ay basura ng iyong pagpino. Lao Jun, huwag kang magsalita ng kalokohan. Mabilis, idagdag mo ako sa WeChat group mo. Gusto ko ring magbenta ng basura. Anong nangyayari? Cosplay? Oy, Nasaan ka na ba? Kung hindi mo may deliver ang takeout sa loob ng 5 minuto, umalis ka na. ako. Panaginip ba yon? Talagang totoo ang group chat, totoo man o hindi. Ako ay isang bastardo na hindi kumukuha ng angpaw. Totoo talaga ang WeChat group na ito. Tatay? Sinasabi ko sa iyo, ngayon, kung maglakas loob kang papasukin ng isang langaw, lalabas ka rito. Buisit, bakit ako malas na nakamit ng pasyente? Kalimutan mo na, wala na akong silbi ang gamot na ito. Iligtas muna natin siya. May gamot ako. Baka si Dr. Wu? Papasukin siya. Nandito si Dr. Wu. Sandali. Hindi ikaw si Dr. Wu. Lumabas ka. Ito ay isang elixir. Huli na para maghintay. Sabi mo elixir ito. Elixir. Uy, itapon ninyo siya. Ako si Shu Chen. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi ko nga eh. Ikaw? Kung may mangyari sa tatay ko ngayon, papatayin kita. Tatay, Nandito si Dr. Wu. Presidente, kamusta po kayo? Dr. Wu, may nagbigay lang ng elixir sa tatay ko nang walang dahilan. Bilisan mo tingnan ang kalagayan ng tatay ko. Paano nangyari iyon? Nasaan na ngayon ang taong iyon? Alam ko na nagsisinungaling siya sa akin. Anong elixir? Magpapadala ako ng tao para baliin ang kanyang binti. Teka. Ang taong ito ay gumamit lang ng isang tableta na nagpagaling sa chairman mula sa lahat ng kanyang sintomas at nagmukhang 20 anyos na mas bata. Ito ay isang dalubhasa. Kahit anong paraan ang gamitin mo, hanapin siya agad. Kaya dapat mong protektahan si Shu Chen, itong walang kwentang tao. Ministro Guo, si Shu Chen ay hindi talunan. Ang dami mong pakialam kay Shu Chen na talunan na ito. Baka naman may relasyon kayong dalawa. Ang puso ko ay hindi madumi gaya ng sayo. Puta ka, paano mo ako nasabihan? Pupunitin ko ang bibig mo. Tingnan natin kung sino ang magloloob. Shu Chen, bakit ka nandito? Xiao Yue, mas mabuting magpaliwanag ka sa akin. Anong nangyayari? Dahil nakita mo na, hindi na ako magpapanggap. Ngayon, babae na ako ni Master Guo. Xiao Yue, para mailigtas ang 1,000,000 kaili, nagde-deliver ako ng take-out pagkatapos ng trabaho araw-araw. Ganito mo ako, niloko. Paano mo naihambing ang sarili mo kay Master Guo? Nakakatawa. Tingnan mo ang singsing na ito. 80,000, hindi mo kayang bilhin sa buong buhay mo. At tanggal ka na. Lumabas ka na ngayon din. Sige, kung gayon, ibalik mo sa akin ang 300,000. Aalis ako agad. Paano ka nakikipagtawaran sa akin? Sinayang ko ang 3 buwan ng aking kabataan sa iyo. Ang 300,000 bilang kabayaran sa aking mental na pinsala. Xiao Yue, dapat may hiya ka. Si Shu Chen ay sapat ng miserable. Bakit hindi mo na lang siya pakawalan? Su Ching, hindi mo na kailangang magmakaawa sa kanila. Aalis na lang ako. Ang laki ng bibig. Umalis ka na lang. Ngayon, pareho kayong dapat lumabas dito.
Su Ching, orihinal, gusto kong iligtas ang iyong mukha. Ngunit dahil hindi gusto ni Shu Chen ang Dihao Group namin, kaya pareho kayong lumabas. Minister Guo, si Shu Chen ay impulsive lang. Maaari mo kaming bigyan ng isa pang pagkakataon? Impulse. Isang pagkakataon. Sige, sobrang ipinagtatanggol mo si Shu Chen at sinasabi mong wala kayong relasyon. Nagkukunwaring inosente. Sa tingin ko, puta ka. Guo Qiang, huwag kang lumampas. Paano mo ako sinaktan? Subukan mong hawakan ako. Isa kang talunan. Shu Chen, mangyaring magulat sa opisina ng chairman kaagad. Su Chen, kailan mo nakilala ang chairman? Hindi ko alam. Baka nagkataon lang. Mahal, paano ka nagkaroon ng ganitong relasyon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ituloy natin ang pagkuha ng sertipiko bukas, okay? Sige, kung gayon, dilaan mo ang sapatos ko ng malinis. Kung masaya ako, sasama ako sa'yo. Shu Chen, nagbibiro ka sa akin. Naglalaro ako sa'yo. Ikaw na walang hiya. Ikaw, Tinawag ka sa opisina ng CEO. Baka hindi ito magandang bagay. Baka dahil sa sobrang sama ng performance ng idiotang ito. Balak ng chairman na patayin ang manok para babalaan ang unggoy. pag-isipan mo ng mabuti. Sa kanyang pangit na itsura, paano niya makikilala ang chairman? Sige, tigilan mo na ang walang kwentang usapan. Payad o hindi. Su Ching, huwag kang makinig sa bastardong ito. Alis na ako. Ano ka? Wala ka bang karapatang magsalita? Pumunta ka at linisin ang banyo para sa akin. Sino ang gustong maglinis ng banyo? Bayaw. Bakit ka nandito? Pwede mo naman akong tawagan kung may kailangan ka. Sabi ko, sa kumpanya, dapat managerhu ang tawag mo sa akin. Siya nga pala, may isa kang empleyado na nagngangalang Shu Chen. Oo, siya yung may pinakamababang performance sa kumpanya. Shu Chen. Pwede mo siyang tratuhin ayon sa gusto mo. At itong talunan ay sinibak ng kumpanya at bumalik para gumawa ng gulo. Hindi lang niya sineseryoso ang kumpanya. Oo, balak ko siyang paglinisin ng mga banyo. Teka. Tawagan mo si Su Chen. Ako si Su Chen. Kaya ang taong binanggit ng chairman ay ikaw. Bayaw, tagapamahala hu. Nagkamali ka ba? Paano naman naging kakilala ni Shu Chen ang chairman? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang broadcast kanina ay ang chairman. Para gamitin ka, isang mahinang performer, para turuan ka ng leksyon. Sige, muntik na akong maloko ng isang basura tulad mo. Hindi ba ang matandang sinagip natin ay ang chairman? Xiaoyu, tama na. Saan ginastos ni Shu Chen ang pera? Hindi mo ba alam? Teka, anong silbi ng pakikisama sa kanila? Lumabas ka na. Dito ka maghintay na imbitahan ka ng chairman sa hapunan? May 2 araw ka para kumpletuhin ang mga formalidad at umalis. Hanggat mayroon akong WeChat, isang araw, pipilitin kitang lumuhod sa aking mga paa. Bayaw, si Shu Chen ay basura. Ako na ang bahala. Bakit ikaw pa ang pumunta? Siya ang sumagip sa chairman. Kung ganyan pa rin ang trato ko sa kanya, hindi siya. Bakit? Tinawag niya si Shu Chen pero hindi mo kaya? Ibig mong sabihin? Narinig ko na nahanap mo ang binata na nagligtas sa akin noong araw na iyon. Oo, natagpuan ko siya pagkatapos noon. Dinala ko siya para makita ka sa lalong madaling panahon. Siya nga. Ikaw ang aking tagapagligtas. Anong gantimpala ang gusto mo? Chairman, ito ang dapat kong gawin. Hindi ako dapat humingi ng gantimpala. Pero, alam mo, ang pangalawang pangkalahatang tagapamahala at ako ay nagtrabaho ng mabuti sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Ang posisyong ito, Maliit na bagay. Itataas ko kayo pareho ng 1 antas. At bibigyan ko kayo ng 1,000,000 yuan na bonus. Tagapamahala ho. Walang pagkakamali si Shu Chen. Paano maaaring tanggalin ng kumpanya ang isang empleyado ng walang dahilan? tama. Ang kakulangan sa pagganap ang pinakamalaking pagkakamali. Alam ng lahat sa kumpanya na
Ang pagganap ni Shu Chen ay inalis mo. Eh ano kung alam nila? Walang pagganap ay dapat kang umalis. Ikaw, Suching, huwag mo akong sisihin sa hindi pagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Basta ipapangako mo na makikitulog ka sa akin ng isang gabi. Pag-uusapan ko lahat sa iyo. Wala kang utang na loob. Kung ganoon, pwede kang umalis kasama si Shu Chen. Fu Chen. Shu Chen, bakit ayaw mong umalis? Bakit hindi ka nalang manatili at maglinis ng banyo? Hindi ako kasing walang hiya mo. Pirmahan mo at aalis na ako. Suching, sila ay isang grupo ng mga halimaw. Huwag kang magmakaawa sa kanila. Aalis na ako. Ang kapal ng mukha mo. Seguridad, palayasin mo siya para sa akin. Huwag ka nang makipag-usap ng walang kabuluhan sa kanya. Shu Chen, lumabas ka dito ngayon din. Hoy, bayaw. Nagbago na ang isip ko. Bakit hindi natin itago si Suching at magkakaroon tayo ng pangmatagalang relasyon? Ikaw, Andyan na ang chair. Narito ang tagapangulo. Tagapangulo, bakit ka narito? Dumating ka lang dito pagkatapos ng tawag. iyon ang matanda. Siya talaga ang tagapangulo ng grupo ng Dihaw. Vey, ngayon ay may pagkakataon na ako. Dr. Shu, matagal ko nang iniisip ito. Sa palagay ko, hindi mo dapat ibaba ang sarili mo sa maliit na lugar na ito. Kaya personal kitang pinuntahan. Sana hindi ito abala. Masyado kang mabait. Mayroon akong anak na babae na nagngangalang Han Shu. Siya ay medyo mapusok at maganda. Tingnan mo. Dr. Shu, kumusta? Hindi ko alam kung saang eskwelahan ka kabilang. Tumatanggap ka pa ba ng mga apprentice? Mayroon akong anak na babae. Siya ay maganda at mahal siya ng lahat. Talaga ka? Lao Wu, sobra ka na. Kinukuha mo ang tao ko. Ang anak kong babae ay hindi mas masama kaysa sa anak niya. Malapit na siyang dumating. Kung gusto mong maging manugang ko, sa hinaharap, ang buong grupo ng Dihaw ay sa iyo. Si. Tatay, Shu, halika rito. Dati, hindi ba mayroon kayong hindi pagkakaunawaan ni Shu Chen? Humingi ka ng tawad sa kanya. pasensya na. Xiu, siya si Shu Chen. Siya? Tatay? Malamang napagkamalan mo ang isang tao. Hindi siya si Shu Chen. Tagapamahala, Hu. Ano ang nangyayari? Maligayang pagdating sa mga bagong miyembro sa grupo. Ito ba ay diwata? Mga patakaran ng grupo. Iulat ang iyong mga sukat at magpadala ng litrato ng sarili. Naipadala ko na ang mga screenshot kay Ate Yui. Magpadala ng pulang sobre kapag sumali sa grupo, ayon sa tadhana. Natanggap ko na. Ipapadala ko na agad. Manahimik at huwag magsalita. Hindi ko nakuha. Ang bilis nila. Shu Chen, gusto mo bang mamatay? Tinatanong ka ng chairman. Nagse-cellphone ka pa. Ipaliwanag mo sa akin. Bakit sinabi ni Shu na siya si Shu Chen? Chairman, malamang nagkamali ang anak mo. Tagapamahala ho. Ibig mong sabihin, hindi man lang ako marunong makilala ng tao? Siya, si Shu Chen. Kaya ikaw pala ang nagligtas sa chairman kagabi. Chairman, kumpirmahin ako ng anak mo. Ginamit ko ang Guiwan pills para iligtas ka kahapon. Kinapa ko ang pulso. Talagang epektibo ang gamot na iyon. Tagapamahala, Hu. Ano pa ang masasabi mo? Chairman, malamang nakita lang niya ang gamot. Huwag maniwala sa kanya. Oo, Chairman. Kung hindi ka naniniwala, ipaliwanag niya ang sangkap ng gamot. Tiyak hindi niya masagot. Itanong ko sa iyo, ano ang mga sangkap ng gamot? Oh, paano ko malalaman ang mga sangkap? Kailangan kong tanungin ang 3 Liu Jun para malaman. Pinisikal mo ako. Halika, itapon siya sa labas. May magpalaya sa kanya. Shu Chen, wala kang performance? Ngayon ay nagkukunwari kang tagapagligtas ng chairman. Ikaw ay isang talunan. Puro ka lang pangarap sa araw-araw. Ikaw ang benefactor ng chairman. Hindi mo ba alam ang iyong halaga? Hoy. Kahit na ayaw ko rin sa taong ito, pero sobra na kayo. Talagang ikaw ang nagpanggap na Shu Chen. Oo, chairman. Maaari din akong magpatotoo para kay Shu Chen. Tiyak na hindi siya yung klase ng tao na nagsasalita ng kalokohan. Patotoo, sinabi niya na siya ang aking tagapagligtas. Hindi niya alam ang mga sangkap ng gamot. Paano ako maniniwala sa kanya?
palayasin siya. Sandali, Chairman. Maaari kong patunayan ang aking sarili. Iniligtas kita. Paano patunayan? Ito ang elixir na nagligtas sa iyo. Tinatawag itong long and feel. Ang lakas ng amoy. Tiyak na hindi ito ordinaryong elixir. Ang pag-amoy lang ay makapagpapahaba ng iyong buhay. Hindi ko masabi ang mga sangkap kanina dahil ito ay pamana ng pamilya at hindi maaaring ibunyag. Ngunit kanina, sinabi mong ikaw si Shu Chen. Kaya dapat mong sabihin sa akin. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Bayaw. Mayroon pa ba kayong sasabihin? Talunan. May sasabihin pa ba kayo? Paanong nilinlang mo ako? Ikaw na talunan. Chairman, ako ay nilinlang niya. Patawarin mo na ako ngayon. Security, ilabas ang dalawang sinungaling na ito. Simula ngayon, hindi mo na sila makikita sa kumpanya. Shu Chen, ikaw ay isang mapagbigay na tao. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ako ang magiging alipin mo simula ngayon. Patawarin ka? Sino ang maglilinis ng banyo? Ako ang maglilinis. Nagpapanggap ka pa. Dalhin sila palayo. Shu Chen, hintayin mo ako. Su Chen, ikaw talaga ang tagapagligtas ng chairman. Svetel lang. Hindi ko inaasahan na ang elixir ni Lu Jun ay napaka-kapaki-pakinabang. Kailangan kong humingi pa sa kanya mamaya. Oh, Shu Chen. Ay, hindi. Dr. Shu, ano ang formula ng gamot mo? Hindi pa ako nakaamoy ng ganyang kahangahangang amoy ng gamot dati. Ito ay isang pamana ng pamilya at hindi maaaring ibunyag. Ang batang ito, kaya niyang maglabas ng 2 tableta na parang walang hirap. Baka galing siya sa isang misteryosong pamilya ng alchemy. Kailangan kong bumuo ng magandang relasyon sa kanya. Hoy, Dr. Su. Ako. 3 milyon. Paano yung mga tableta na binili ko? 3 milyon? Hindi pa ako nakakita ng ganoong kalaking pera sa buong buhay ko. Masyadong maliit? 30 milyon. 30 milyon? 300 milyon ang pinakamataas. Siya. Ha ha ha. Nakuha na naman ng matandang ito ang tao ko. Dr. Su, may iba ka pa bang kailangan? Sabihin mo lang. Wala na akong maisip. Sige, pakiusap. Pakitago mo ang pangyayari ngayon bilang sikreto. Nakatanggap ang Alipay ng 300 milyong yuan. 300 milyon. Mayaman na ako ngayon. Ang kuripot na suporta. Nagpadala ka lang ng ilang angpaw. Wala akong nakuha. Huwag mag-alala, ipapadala ko na ngayon. Tama. Magpadala ka pa kung kaya mo. Pupunta ako ngayon at kakagatin ang marriage register mo. Magpapakasal ako kay Shu Chen? Hindi. Madaling kumuha si Su Chen ng 2 pill, kahit si Dr. Wu ay nagulat. Tiyak na pambihira ang pamilya niya. Hindi ka matatalo sa pagpapakasal sa kanya. Siya lang? Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang mga pills. Nagswerte lang siya. Paano mo nasabi iyan? Walang kwenta ang sinasabi mo. Hoy, hindi ko sinabi iyan. Anyway, hindi ako magpapakasal. Kung gusto mo, ikaw ang magpakasal. Buwisit na babae ito. Galit na galit ako. Hoy, ito. Dahil ito ang lubid ng kasal na ibinigay ng diwata. Pwede ko bang itali si Su Ching? At ako? Subukan natin bukas. Ano ang subukan? Shu Chen, may utang kang 7,000 yuan sa renta sa akin. Kailan mo babayaran iyan? Ate, tinakot mo ako. Transfer ko na sa'yo ngayon. How? Kawawa ka naman. Kaya mo bang bayaran ang 7,000 yuan? Natatakot ako na hindi mo kaya. Kahit ibenta mo ang sarili mo. May problema ako kamakailan. Gusto kong lagi gumawa ng mabuti. Binayaran ko ang lahat ng renta ng lahat ng nangungupahan sa paligid. Shu Chen, mayaman ka na. Alam mo ba kung ilang zero ang nasa 300 milyon? 300 milyon. 300 milyon. Ikaw, naglakas loob ka bang sabihin na kumita ka ng 300 milyon? Sino ang maniniwala? Kung hindi ka maniwala sa akin,
Teka, dahil mayroon akong lubid, susubukan ko ito kay Liu Xin. Lumalakas ang loob mo, di ba? Paano mo nagawang hilahin ang buhok ko? Ate, ano bang problema mo? Huwag kang magsalita. Ano ang tingin mo sa akin? Masyadong mabilis ang epekto. Siyempre, nasa kapanahunan ka at napapahiya ang buwan. Maboka ka. Ate, hindi ba ito masyadong mabilis? Sa tingin mo ba matanda na ako? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kaakit-akit ka pa rin. Di wag kang magsalita. Gagawin kitang komportable. Ate, dahan-dahan lang. Wala na. Ate, pakiusap, pakawalan mo ako. Buwisit ka. Ano ang ginawa mo sa akin? Ano ang ginawa ko sa iyo? Ate, ikaw ang unang kumilos kagabi. Imposible. Anong droga ang ibinigay mo sa akin? Bakit wala akong maalala? Nawala na ang tali ng kasal. Baka disposable ang bagay na iyon. Diyos ng kasal, talagang pinatay mo ako. Ay naku, malalate na ako. Ate, pag-usapan natin mamaya ang bagay ngayon. Gago. Huwag kang bumalik. Mr. Chen, tingnan mo ang kontratang yan. Tungkol dito, kailangan kong mag-isip. Chen Linan, huwag mo nang isipin. Hindi ako makainom kasama ka. Mr. Han, ang mga empleyado mo ng Dihao Group ay napakawalang modo. Kung ganoon, ang ating kooperasyon, hindi na kailangang ituloy. Mr. Chen, nagbibiro ka. Su Ching, gusto ka lang makilala ni Mr. Chen. Okay lang na umino. Chairman, ako. Huwag ka nang magsalita. Nagpasya na ako. Mabuti. Mapagbigay. Si Han ay talagang magaling sa negosyo. Ha ha ha. Suching, ikaw ang pinakamahusay sa pagtanggi sa akin. Makikita ko. Sino ang makakatulong sa iyo ngayon? Kaya ko. Titingnan ko. Sino ang makakatulong sa iyo ngayon? Kaya ko. Saan ka galing? Alam mo ba kung saan ito? Lumabas ka. Hindi mo ba sinabi na walang tutulong kay Su Ching? Gagawin ko. Shu Chen, bakit hindi ka muna umalis? Siya ang panganay na anak ng Chen Group. Hindi mo kayang saktan siya. Binata lang siya. Alam ko ang gagawin. Mr. Han, ang mga empleyado mo ay napakasuplado. Pumapasok sa opisina ng basta-basta at ininsulto ang kliyente. Mukhang gusto ni Dr. Shu si Su Ching. Sasamantalahin ko ang pagkakataon para pakawalan ni Dr. Shu. Sakalang magkakaroon ng pagkakataon si Shu Shu na manguna. Master Chen, ipakilala ko sa iyo. Ito si Dr. Shu na nagligtas sa akin gamit ang mahiwagang gamot. Ah, doktor ka lang pala. Umalis ka dito. Lalo na lumayo ka kay Suching. Para hindi makasagabal sa paningin ko. Ano ang problema? Kung ayaw mo, huwag mong kalimutan. Ang pamilya Chen ang huling pag-asa ng Dihao Group mo. Kung wala ang order ko, mababang karote ka. Mr. Han, hindi kita mapapahiya. Pwede pumunta si Su Ching sa party, pero kailangan mong payagan na sumama ako. Hindi mo pa nakalimutan na may utang ka sa akin na isang kahilingan. Hindi mo pa nakalimutan na may utang ka pa sa akin na isang kahilingan. Si Master Chen, hindi ka nangangahas na pakawalan ako, di ba? Ang party ay teritoryo ko. Pagdating natin sa party, ipapakita ko sa iyo kung paano ko paglaruan si Suching. Sige, gusto kong makita kung anong mga laro ang kaya mong gawin. Uy, Master Chen, may kontrata tayo.
Shuchen, baka hindi ka dapat pumunta sa reception. Dahil sa akin ngayon, ganap mo nang na-offend si Cheng Linan. Sa oras na iyon, tiyak na hahanap siya ng paraan para makaganti sa iyo. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Hindi ka niya aapiin. Si, Bakit sila nagyayabang sa grupo araw-araw? Kung hindi mo ako padalhan ng red envelope, ano ang gagawin ko sa party ko? Oo, walang nagbabanggit niyon. Kaya kong banggitin iyon. Hindi ko alam kung para saan ang magandang alak. Uy, mabilis ka ah. Ang red envelope ni Sun Wukong ay hindi madaling makuha. Kailangan mong bigyan ako ng swerte. Swerte. Ano ito? Bakit ang sarap nito? Pagbabagong anyo. Ang laki ng Bima Immortal. Kahit isang oras lang, pero sapat na. Chen Linan, tingnan ko kung anong kaya mong gawin laban sa akin. kung inaabala ka ni Chen Linan, huwag kang magpadala sa emosyon. Uy, hindi ba ito si Xu Chen? Lakas ng loob mong pumunta rito. Pagdating ko dito, natuklasan ko na ang alak sa baso mo ay puro basura. Talagang dismayado ako. Ano ang sinabi mo? Anong lakas ng loob mong sabihin na basura ang alak ng pamilya Chen? Ah, galing pala sa pamilya Chen. Pasensya na. Akala ko ito ay galing sa tabing daan, 3 kati ng mababang uri ng alak na 10 yuan. Hindi pa ba nakakita ng magandang alak si Master Chen? Naghahanap ka ng kamatayan. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang alak ng pamilya Chen ay isa sa nangungunang 5 sa bansa? Maging ang hari ng alak na si Jiao Tai ay pinuri ito. Anong tapang mong sabihin na ito ay mababang uri ng alak? Bakit mo sinabing mababang uri ang alak na ito? Kung gayon, ito ang hari ng alak. Si Jiao Tai ay hindi pa nakatikim ng magandang alak. Sinasabi mong hindi ako uminom ng magandang alak? Alam mo ba na nakuha ko ang titulong hari ng alak sa pamamagitan ng pag-inom? Ikaw ang hari ng alak. Kung malalasing kita sa isang tasa, Hindi ko inaasahan na sa isang piging ay hahamakin ng husto. Sige, makikipagpaligsahan ako sa iyo. Bata, si Jiao Tai ay nagpuyat ng 3 araw at gabi nang hindi nalalasing, kaya naman nakuha niya ang titulong siyam na hari. Gusto mo siyang malasing sa isang tasa lang? Nanaginip ka? dahil si Master Chen ay may kumpiyansa, magtaya tayo. Sige, magtaya. Kung matalo ka, kailangan mong dilaan ang lahat ng alak sa sahig para sa akin. Xu Chen, huwag kang padalos-dalos. Kung matalo ka, papatihiin kita sa lupa at tatahol ka ng 3 beses. Si. Usapan na. Naglakas loob kang insultuhin ako. Kaya lumalabas na. Ang kinuha mo mismo ay isang bagay na galing sa tabing kalye. Master Chen, hindi pa huli para magsisi ka. Magsisi. Sige, ipakita mo sa lahat. Iyong mga paninda sa tabi ng kalsada. Gusto mo ng isang tasa para malasing, Jiwang? Nagbibiro ka ba? Bakit hindi mo na lang kalimutan? Ang Wine King ay sikat. Bukod dito, siya ang hari ng alak. Hindi ko pa nakita ang bote ng alak na ito dati. Binata, hindi pa huli para magsisi ka. Hindi. Anong alak ito? Malakas ang amoy. Ito.
Maaari bang ito ay talagang magandang alak? Pakiusap, Jiwang. Well, karapat dapat sa titulo. Kaya niyang uminom ng 1,000 tasa ng hindi nalalasing. Kung matalo ka, kailangan mong dilaan ang alak hanggang sa maubos. Buksan mo muna yung mga mata mo, tingnan mo yung hari ng alak mo. Hoy, hari ng alak. Magandang alak? Magandang alak? Anong hari ng alak? 1 tasa lang. Nahulog na. Bata, nilagyan mo ng droga ang alak. Guro Chen, hindi ko inaasahan na ganun ka pala. Ang matapang na amoy ng alak kanina, naramdaman ng lahat. Sabi mo, dinrugian ko ito. Kahit ang hari ng alak ay bumagsak pagkatapos ng 1 tasa, ipinapakita na ang alak na ito ay talagang pambihira. Oo, hindi pa ako nakaamoy ng ganito kalakas na aroma ng alak. Kung makakasipsip lang ako nito, ayos na. Ang alak na ito ay pwedeng ibahagi sa lahat, pero dapat munang tuparin ni Guro Chen ang kanyang pangako. Hindi natin kayang kalabanin si Chen Linan. Kalimutan na natin. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang aking limitasyon. Wala akong matandaan na anumang pangako. Sino ang makakapagpatunay na may ginawa akong pangako? Kaya gusto ni Guro Chen na maging manloloko. Ano? Ano ang magagawa mo sa akin? Ako ang panganay na anak ng pamilya Chen. Sino ang maglalakas loob na sabihan ako? Ako ang magsasabi. Hoy, hari ng alak, anong ginagawa mo? Dapat mong harapin ang mga kahihinat na. Kung hindi mo tutuparin ang iyong salita, tuturuan kita. Core. 3 tahol, Guro Chen. Up. Shu Chen, hintayin mo ako. Hindi pa tayo tapos. Salamat sa natural na pag-arte ni Master Chen. Inom tayo. God, Mr. Shu, hindi ko alam kung bibilhin ko ang recipe ng iyong alak. ang monkey wine na ito ay ibinigay ng immortal. Wala akong recipe. Dahil parang nag-aalangan si Mr. Shu, tiyak na hindi siya papayag sa presyong iniaalok ko. Paano kung 100 milyon? 100 milyon. Shu Chen, ang recipe ng iyong alak ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Ito ay isang lihim na recipe ng pamilya. Hindi ito pwedeng ibenta. Ngunit maaari kong ibenta sa iyo ang bote ng alak na ito. Itong numero. Masyado bang mahal ang hinihingi ko? Ito ay fairy wine. 2 milyon ay hindi mahal. Si. $200 milyong yuan sa Alipay. 200 milyon. Una, mega tabletas. At pagkatapos ay magandang alak. Shu Chen, saan mo nakuha ang napakaraming pamana ng pamilya? Ito ay wala. Marami pa akong kayamanan sa akin na hindi mo pa nakikita. Ano ang sinasabi mo? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ito ay marriage rope na naman. Hindi ko alam kung ang bagay na ito ay gagamitin kay Suqing. Magiging katulad ba ito ng kay Liu Qing? Suqing, bibigyan kita ng isa mong buhok. Ano ang gagawin mo sa buhok ko? Oh, nakikita ko kung sino ito. Ikaw pala, ang mabahong delivery guy. Ikaw ba iyon dati? Di ba? Tigilan mo na ang kalokohan. May nagbayad para asikasuhin ka. Makipagtulungan ka lang sa akin. Bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Maaring iyon ang bastos na si Chen Linan? Kung darating ka ulit, tatawag ako ng pulis. Hoy, pare, ang babaeng ito ay medyo maanghang. Bakit hindi natin hayaang magsaya ang mga kapatid mamaya? Siraan muna natin ang binti ng lalaking ito, at pagkatapos ay tikman natin ang sarap ng dilag na ito. Anong ginagawa mo? Tumigil ka diyan. Buisit, naglakas loob kang takutin ako. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Suqing, Huwag kang lumapit. Pulong. ito ay karapat-dapat sa regalo mula sa mga ninuno. Sapat na ang kapangyarihan. Tara, bilis na tayo. Lakad na. Buti na lang, nakatakas ako ngayon. Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Pero ikaw, Siga. ang mga sigang iyon ngayon ay tiyak na pinadala ni Chen Linan. Mamaya, tuturuan ko siya ng leksyon. Pero siya ang panganay na anak ng Chen Group. Na-offend mo siya ngayon dahil sa akin. Hindi kanya hahayaan. Hindi ako takot sa kanya. Sige,
Kung may mangahas na mga api sa iyo, papatayin ko siya. Sabi mo lang yan. Maliligo na ako. Ano bang iniisip ko? Napakabait ni Suching sa akin. Paano ako nagkaroon ng ganyang mga iniisip? Ang sama ko talaga. Isang beses. Subukan mo lang isang beses. Shuchen, tulungan mo akong kunin ang tuwalya. Darating ba ang saya ng ganito kabilis? Eto. Wala diyan. Huwag gumalaw. Magpakatino ka. Gising ka na. Mauna na ako sa trabaho. Binabati kita sa iyong promosyon sa Daluo Jinsian. Binabati kita sa iyong promosyon sa Daluo Jinshan. Tigilan mo na ang kalokohan at magpadala ka ng malaking pulang sobre. Salamat sa inyong lahat. Mamaya na ako magpadala ng malaking pulang sobre. Ang mga pulang sobre mula sa tatlong Diyos na Lu ay dapat na pambihira. Kailangan ko itong makuha. Itong mabahong Shuchen. Hintayin mo lang ako. Shuchen, ipaliwanag mo sa akin. Sino yung babaeng yun kanina? Ate Shin, hintayin mo akong kumuha ng pulang sobre. Hindi pwede. Kahapon ako ang sa iyo. Ngayon naghahanap ka na ng bagong kasintahan. Di ba? Papatayin kita. Walang hiya ka. Hoy, teka. Ang Thunder Rune, paano lumilitaw ang kidlat pagkatapos ng isang pagsamo? Walang hiya ka. Ikaw, ano ang gusto mong gawin? Marami akong gagawin. Pupunta ako sa trabaho. Shuchen, gago ka. Chen Linan, hindi mo tinupad ang salita mo. Lalaki ka ba? Nasabi ko na iyan. Dapat kong turuan si Shuchen ng leksyon. Kung tungkol sa kung lalaki ako, gusto mo bang subukan? Dapat kang magpakita ng respeto. Master Chen, dumalo na si Suching sa party. Kailan mo gustong pirmahan ang kontrata? Pirmahan ang kontrata? Umalis ka. Kailan ako sasamahan ni Suching? Ipirmahan ko ang kontrata kapag iyon. Ikaw, Shen Linan, huwag kang magpalabis. Nandito ako. Kung mayroon kang anuman, lumapit ka sa akin. Halika nga. Ano ka ba? Sa tingin mo, dahil lang sa pagharap mo sa Wine King, makakaupo ka na sa ulo ko? Ano ang gusto mo? Pasok. Hindi ko sasabing hindi kita bibigyan ng tsansa. Hanggat matalo mo silang tatlo. Hindi na banggitin ang pagpirma ng kontrata, bibitawan ko na ang nakaraan. Anong problema? Natatakot ka ba? Noong tinuruan mo ng leksyon ang mga basagulero dati, hindi ba marunong kang lumaban? Shuchen, huwag kang tumaya sa kanya. Nakita ko na ang tatlong taong ito dati. Sila ay sikat na kampiyon sa sangga. Mamamatay ka. Lao Jun, huwag mo akong lokohin. Ngayon, nakasalalay lahat sa tatlong Thunderbolt talisman mo. Sige, ipapangako ko sa iyo. Pero kailangan mong pirmahan ang kontrata.
Kailan ka makikipag-ayos sa akin? Kayong mga lalaki, bugbugin ninyo siya. Hindi. Kidlat, Tito, Anong ginawa mo? halika kung hindi ka takot mamatay. huwag matakot. Malaki ang ginastos ko. Kayong mga lalaki, sugurin ninyo siya. Kidlat, Mutu. Imposible. Master Chen, pakiusap. Pirmahan mo. Hindi ko pipirmahan. Ano ang magagawa mo sa akin? Liwanag. Salamat, Master Chen. Dati, akala ko hindi mo kaya. Hindi ko inaasahan na ikaw pala. Pasensya na, hindi ko inaasahan na binigay sa iyo ng chairman ang lahat ng proyekto na ikaw lang ang gagawa. Pero, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Hindi mo kasalanan. Siguro si Chen Linan ang mahirap pakisamahan dahil lahat sa akin. Kaya kanya tinarget ng ganito. Pasensya na. Okay lang. Kung maglakas loob si Chen Linan na hawakan ka ulit, babalatan ko siyang buhay. Kung ganun lang kasimple ang mga bagay. Nanay, huwag ka nang magsalita. Hinding-hindi ako magpapakasal sa bastardong ito. Ako, Ano bang mali sa akin? sa totoo lang, may kasunduan kami ni Chen Linan. Ang laking bagay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ko sasabihin sa iyo ito? Bukod dito, wala ka sa akin. Mahalaga ako. Ang walang kwenta mo, Tumigil. Sino ka? Paano ka ng ahas pumasok? Nandito kami para maghanap ng tao. Maghanap ng tao. Alam mo ba kung saan ito? Walang customer ang pinapayagang pumasok. bahay lang ito. Kaya naming bilhin ito. Hindi kayo karapat-dapat. Tingnan mo muna ang sarili mo. Anong pera mo? Naglakas loob kang bumili ng bahay. Ang villa ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Hindi naman sa hindi ko kayang bilhin. Ang aming mga bahay ay nagsisimula sa hindi bababa sa 30 milyong yuan. Sa iyong itsurang pulubi, kaya mo bang bayaran? Sino ang hinahamak mo? Ipakita mo sa akin ang kontrata at bilhin ito ngayon. Umalis ka, wala akong oras para makinig sa iyong pagyayabang. Bakit nandito ka pa? Sumama ka sa akin sa loob. Master Chen, nandito ka rin pala. Ang babaeng ito ay aking kaibigan. Papasukin mo siya. Oo. Sinabi ni Master Chen na ang babaeng iyon lang ang kaibigan niya. Ikaw, maghintay sa labas. Yung babae ay kaibigan niya. Maghintay ka sa labas. Anong silbi ng pagsuntok lang? Kawawa ka naman. Hindi ba ito bahay na 30 milyon lang? Bibilhin ko na ngayon. Papasukin mo lang ako. Ang kapal mo naman. Sa buong katawan mo, wala kang pambili ng 330 milyon. Nakakatawa. May 200 milyon sa card na ito. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Sige, pahihirapan kita hanggang mamatay ka. Dito ka lang maghintay. King, basta papakasalan mo ako, pwede kang pumili ng kahit anong bahay dito. Ang bait ni Master Chen. Shuching oo na lang kay Master Chen. Chen Linan. Sabi ko, hindi kita pakakasalan. Hindi mo ako pakakasalan? Napag-isipan mo na ba? Kumuha lang ng bahay sa akin ang nanay mo. Hindi pwedeng tumanggi ka na lang. Nanay, Chen Linan, bitaw. Chen Linan, pakawalan mo.
Uy, ikaw pala si Shu Chen na binanggit ng anak ko. Mukha ka talagang mahirap. Nanay, huwag mong sabihin yan sa kanya. Napakagaling ni Shu Chen. Magaling siya. Ang marunong makipaglaban ay tanda ng pagiging magaling. Tingnan mo ang mga bahay na ito. Alin dito ang kaya niyang bilhin? Hindi ko pinapayagan na sabihin mo yan. Mas magaling siya kaysa sayo. Kung ganoon siya kagaling, ipabili niya sa akin ang bahay. Sige, bibilhin ko na ngayon. Hindi, kinuha ng babaeng yun ang card ko kanina. Bakit wala kang pera? Kung wala kang pera, lumabas ka. Suot mo ang kasuotan na ito, hindi ka karapat-dapat sa ganitong mamahaling lugar. Shu Chen, huwag mong seryosohin. Hindi ganoon ang nanay ko. Okay lang, hindi naman ako ganoon kakuripot. Ipapakuha ko sa kanila ang kontrata, 30 milyon. 30 milyon. Alam mo ba kung ilan ang 0 sa 30 milyon? Gusto mo pa rin ng kontrata? Sa palagay ko, hindi ka man lang makabili ng toilet dito. Maaari siyang sumaksi para sa akin. Pwede siyang maging saksi ko. At magaling siyang umarte. Wala ka bang mata? Bakit mo pinapapasok ang kahit sino? Palabasin mo siya agad dito. Pasensya na po, Mr. Shu. Kasalanan ko po iyon kanina. Talagang bahay na binili niya iyon, 30 milyon. Totoo iyon. Huwag mo akong lokohin. Akala mo maniniwala ako sa peke mong kontrata? Nanay, pinagbabawalan kita na sabihin iyan tungkol sa kanya. Hindi ganyan si Shu Chen. Si Master Chen ay sobrang kumpiyansa. Bakit hindi tayo magpustahan? Tingnan natin kung sino ang makakabili ng pinakamahal na gusali. Sige, pustahan tayo. Kung matalo ka, gagapang ka palabas dito. Kung matalo ka, ngayon lumuhod ka at sabihin, hinding-hindi mo nahaharasin si Su Qing, ha? Ano ang pinakamataas na presyo ng bahay dito? 800 milyon para sa Fengxiang Shuixi. Ano ang pinakamataas na presyo ng bahay dito? 800 milyon sa Fengxiang Shuixi. 80 milyon. Kaya ko lang bayaran ang 60 milyon. Hindi kayang bayaran ni Master Chen ang 8 milyon yuan, di ba? Ano ang pinagsasabi mo? Ang 80 milyon ay maliit lang para sa akin. Pero ikaw, kaya mo bang bayaran ang ganyang kalaking pera? Dahil si Master Chen ay sobrang kumpiyansa, sama-sama tayong magbayad. Titingnan ko kung gaano katagal mo kayang magpanggap. Anak, dapat kang lumayo sa mga taong ganito magsalita o kaya'y magiging bobo ka. Ma, kung patuloy kang magsasabi niyan, magagalit talaga ako. Hindi talaga siya ganoong uri ng tao. Bayad na. Narinig mo ba iyon? Ano pa ang masasabi mo ngayon? Paano kung hindi ka na makapagpanggap? Umalis ka dito. Huwag mong sayangin ang oras na nagpili ng bahay ang anak ko at si Master Chen. Sa tingin ba ninyo ay binili niya ang bahay? Hindi ba't 80 milyon lang iyon? Kaya ko rin itong bayaran? Mr. Lin, Mr. Lin, Mr. Lin. Mr. Lin, tingnan mo. Anong ginagawa mo at nagmamadali? Matuto ka sa akin. Maging steady. Opo, Mr. Lin. Anong problema? May bumili lang ng bahay nating 8 milyon. Ano, Ralph? Ang nagbayad ay si Shu Chen. Bumaba ka agad sa akin para salubungin ang ginoong ito. Itong si Mr. Shu ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Huwag mong hayaang isipin niya na pinababayaan natin siya. Opo. Sabihin mo ng malakas, sino ang bumili ng Fengjiang Water Pavilion? Siyempre, kayo po, Mr. Shu. Ikaw, buwisit ka. Kung hindi ka makabayad sa card, lumayas ka. Kung maglalakas loob ka pang siraan ang reputasyon ko, maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Pero talagang binili ni Mr. Shu ang Fengxiang Water Pavilion. Master Chen, nabigo ang card nyo sa pagbayad. Sinasabi mo pa iyan? Mga tao, Ngunit talagang binili ito ni Ji Shu. Ang Fengxiang Shuixi. Ji Chen, nabigo ang iyong card. sinabi mo pa. Tara. Kayong dalawa, linisin ninyo ito para sa akin. Tigilan mo na. Jilin, nandito ka pala. Pasensya na at na-late ako. Napabayaan ka ba ng mga tauhan ko? Ito ang kontrata ng Fengxiang Shuixi. Ikaw ba si Jilin? Ang mga empleyado mo ay walang alam.
Hindi man lang malaman kung sino ang kliyente. Paano kayo nagtatrabaho? Hindi mo man lang maasikaso ang isang malaking kliyente tulad ni Ji Shu. Jishu. Pero ito si Ji Chen. Ji Chen? Sino si Ji Chu? Siya si Shu Chen. Pasensya na, Ji Shu. Napagkamalan kita na ibang tao. Ano ang sinabi mo? Ang bahay na ito, na nagkakahalaga ng 80 milyon binili ng tangang ito. Totoo ba o hindi? Itanong mo na lang kay Ji Chen. Shu Chen. Ang tapang mo. May nakalimutan ba si Ji Chen? Shu Chen, matapang ka. May nakalimutan ba si Ginoong Chen? Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi tiyak kung sino ang mamamatay. Luluhod ka ba o hindi? Kung hindi, ipapa-photoshop kita. Ayos ba ito? Bobo, si Ginoong Chen. Magsalita ka. Hindi na ako mang-iistorbo kay Suching. Talagang tinutupad ni Ginoong Chen ang kanyang pangako. Ginoong Shu, kung wala ng iba, aalis na kami. Shu Chen, bulag lang si tita. Huwag mo nang isipin. Ayos lang, hindi naman ako ganoon kasama. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Pumili kayo ng magandang araw at magpakasal? Nanay, anong pinagsasabi mo? Sino ang gustong pakasalan siya? Kung hindi mo ako papakasalan, sino pa? Kadiri, babalewalain kita. Nanay, Oy, talaga bang binili ni Ginoong Shu ang villa? Ang yaman ni Ginoong Shu. Ginoong Shu, bigyan mo ako ng pera. Nanay, oy. talagang binili ng bayaw ang villa. Talagang mayaman ang bayaw. Bayaw, bigyan mo ako ng pera. Ano bang pinagsasabi mo? Ang yaman ng bayaw, bakit hindi mo hilingin sa kanya ng ilang milyon para paglaruan? Nakikita mo, dahil pinag-uusapan natin ito, kung pakasalan mo si Suching, walang tutol si tita. Tungkol lang ito sa bigay kaya. Magkano ba ang gusto mo? Tingnan mo, napakahusay ng Suching natin. At napakayaman mo naman. Hindi naman ako humihingi ng marami. 10 milyon lang. Nanay, ginagawa mo bang ATM si Shu Chen? Pagkatapos bilhin ang villa na ito, may natitira pa akong mahigit 100 milyong yuan. 10 milyon lang. Ibibigay ko sa iyo. 10 milyon ay 10 milyon. Kusa akong magbibigay para kay Suching. Hindi ako pumapayag. Dagdagan ng 20 milyon. Akala mo ba galing sa hangin ang pera ni Shu Chen? Wala kang karapatan dito. Narinig ko kay nanay. Ang bayaw ko ay hindi man lang kumindat noong bumili siya ng 8 milyong villa. Ano naman ang mali kung dagdagan ng 20 milyon? Shu Chen, tingnan mo, ang nakababatang kapatid ni Suching ay nasa edad na rin para mag-asawa. Ang 20 milyong yuan. 10 milyon para sa kotse, 1 milyon para sa bahay. Hindi ba makatwiran? Suching, hintayin mo ako. Bakit mo binigyan ang kuya ko ng 20 milyon? 20 milyong yuan lang iyon. Wala iyon kumpara sa iyo. Ikaw, Tagapangulo. Sige, si Shu Chen at ako ay parehong pupunta. Ano ang gusto ng tagapangulo na gawin mo? Hiniling niya na dumalo tayo sa charity dinner ng kumpanya ngayong gabi. Pero si Chen Linan ay naroroon din. Natatakot ako na magdulot siya ng gulo ulit. Kung maglakas loob siyang pumunta, gugulatin ko siya. Hindi ka ba pwedeng magbigay sa akin ng mga malalaking angpaw? Nagmamayabang ka lang araw-araw? Narinig ko na binigyan mo ang mga immortal ng napakatamis na inumin. Nagbibiro si Lao Jun, ang inumin na iyon. Wala ako nito sa ngayon. Wala akong pakialam. Gusto ko ito kahit na ibinigay mo ito sa mga immortal. Kung hindi, sasabihin ko sa grupo na hindi ka nagpapadala ng mga angpaw. Ang 3 lujun na ito ay napakasama. Ito ay sinasamantala ang sitwasyon. Sino ang sutil na unggoy? Shu Chen,
Ano ang hinahanap mo? Maaari mo ba akong tulungang maghanap ng maiinom? Inumin, nauuhaw ka. May isang bote ng Motay. Ano ang ginagawa mo? Maraming tao ang nanonood. Ano ito, kaibigan? Ito ang sikat naming alak. Sana, hindi ito ayaw ni Lao Jun. Alak ito. Hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap na alak. Natutuwa akong nasiyahan ka. Nagbibiro ka. Hindi nakakapagtaka na pinuri ng mga immortal ang mga bagay na ibinigay mo dahil napakabuti mo. Bibigyan din kita ng regalo. Chewy Zidane, kung kakainin ko ito, maaari ba akong maging immortal tulad nila? Subukan mo. Oy, malapit nang magsimula ang hapunan. Saan ka pupunta? Lalabas ako. Hintayin mo akong bumalik. Mga masamang tao? Yo, hindi ba ito si Su Ching? Guo Chiang, bakit ka nandito? Hindi ka ba siniba? Sana ang elixir na ito ay hindi ako papatayin. Hindi. Nag-expire na ba ang elixir na ito? Lao Ju, pinatay mo ako. Hindi ka ba na-fire? Ang charity dinner na ito ay orihinal na hino-host ng aking bayaw. Kahit na umalis ako sa Dihaw Group, kaya ko pa ring maging tulad ng dati. Mawalang galang po. Ito ang upuan ni Xu Chen. Mangyaring maghanap ng ibang upuan. Su Chen, kasama mo pa rin ang talunang iyon. Kita mo? Ito ay isang international na sikat na relo na nagkakahalaga ng 8 milyon. Hanggat kasama mo ako, mabibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Malaki ba ang 8 milyon? Bumili lang si Xu Chen ng isang pavilion na nagkakahalaga ng 80 milyon. Su King, hindi mo kailangang magsinungaling sa akin para sa kanya. Masasabi mo bang 80 milyon? Kung hindi ka naniniwala sa akin, okay lang. Sabihin ko ulit, ito ang upuan ni Xu Chen. Mangyaring umalis. Hindi ako aalis. Ang talunang iyon, ano ang magagawa niya sa akin? Mukha siyang mahina. Hindi ko pinapayagan na sabihin mo iyon tungkol sa kanya. Subukan mong saktan ako. Sino ang mahina? Bawal mo yang sabihin. Ang tapang mong manakit sa akin? Sino yung tinatawag mong payat na unggoy? E di gawin ko, paano mo naman deserve si Su Ching? Umihi ka muna. Tingnan mo sarili mo sa salamin. Tatanungin kita ulit. Sino ang tinatawag mong payat? Kung matapang ka, patayin mo ako. Xu Chen, kalimutan mo na. Pakawalan mo na siya. Xu Chen, magkakaproblema ka. Siya nga pala, sina Guo Qiang at Chen Linan ay parehong nandoon. Kailangan mong mag-ingat. Iba na ang sitwasyon ngayon. Sa balita, may gangster daw na nakatakas. Pinaghihinalaan ko na sila ang gumawa noon. Kung nasa panganib ka, tumago ka lang sa likod ko. Poprotektahan kita. Maniwala ka sa akin. Lahat tumahimik. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdating ngayon. Ipinapangako ni Master Chen sa inyo na ang mga nalikom sa auction ngayong gabi ay idodonate sa kawang gawa. Bata, magdala ka pa ng masarap na inuming gaya noong nakaraan. Saan ako kukuha ng AD Calcium Gatas para sa iyo ngayon? Sir, wala pong huling beses. Bakit hindi ka sumubok ng iba?
Iba naman. Sir, ang huli ay hindi. Bakit hindi mo subukan ng iba? Iba. Bata, naglakas loob kang magsinungaling sa akin? Hindi talaga masarap ito. Sir, maglabas ka muna ng isa. Sunugin ang ulo gamit ang apoy. At sipsipin mo sa bibig mo. B. Ah, kavili-vili. Eto. Sa iyong puso, sabihin ang huo yan jingjing. Makikita ko ang loob sa loob ng isang oras. Ito ay kahanga-hanga. Ang dalawang ito na asul at puting porselana ng dinastiyang Yuan magsisimula sa 1,000,000. Guro Chen, sigurado ka ba na ang mga antigong ito ay hindi sobrang mahal? Pinagdududahan mo ba ako? Hindi ako mangahas. Ako mismo ang pumili ng mga antigong ito. Kahit na ang mga ito ay tunay, ngunit ang presyo ay tiyak na hindi mataas. Ibig mong sabihin ay scam ito ngayong gabi? Matalino ka. Shu Chen, anong problema mo? Ayos lang. Masaya naman. 2,000,000. Ito po, Ginoo, 2,000,000. Ang audience na ito ay nagbid ng 2.5 milyon. Kung sino man ang bumili nito, talagang 2.5. Shu Chen, sa sinabi mo, mas marami kang alam tungkol sa mga antigo kaysa sa lahat ng amo dito. Si Shu Chen ang tagapagligtas ni Chairman Han, sabi mo yan. Saan mo ilalagay ang mukha ni Mr. Han? Chen Linan, hindi mo kailangang umarte kasama si Guoqiang dito. Ikaw ang nagdala ng mga antik na ito. Kung may mga problema sa kalidad, alam mo ang mga kahihinatnan. Miss Han, nagbibiro ka. Ang mga antik na dinala ko, natural na pinakamataas ang kalidad. Kaya, ang kita mula sa auction na ito lahat ay mapupunta sa iyong bulsa, Young Master Chen. Sabi ko lang na idodonate sa mga charity organization. Saka ko sasabihin sa iyo ang totoo. Ang porselana na asul at puti ay peke. Sabi mo peke, peke. Ano ka ba? Marunong ka bang magsulat ng salitang antik? Shu Chen, ang hapunan ngayong gabi ay iba sa dati. Gaano ka kumpiyansa? Oy, oy, oy. Sinira ni Shu Chen ang aking porselana na asul at puti. Ano ang mababayad mo? Magbayad ng pera? Ito ay isang porselana na asul at puti mula sa dinastiyang Yuan. Kaya mo bang bayaran yan, kawawang tao? Tabi na ang sukli. Itago mo na ang sukli. Shu Chen, hindi ito biro. Anong nangyayari? Shu Chen, kung hindi ka magbibigay ng makatuwirang paliwanag, maniwala ka o hindi, papatayin kita. Tingnan ninyo ang Yuan Dynasty Blue and White Porcelain ni Master Chen. Ay isang dekalidad na produkto. Kahit ang glazed ay maayos na napreserba. Ito ay eksaktong kapareho ng vase na nakita ko sa kalye. Sobrang kahina-hinala talaga. Chen Linan, ano pa ang sasabihin mo ngayon? Ito ay isang pagkakataon lamang na nakatakas. Wala itong kahulugan. Shu Chen, nilakasan mo ang loob mong sirain ang 4 na pirasong dinala ko. Dapat pumili si Master Chen ng pekeng para mandaya.
Ang mga basurang ito ay hindi karapat-dapat tawaging antigo. Chen Linan, akala mo mayaman kami, pero bobo? Chen Linan, simula ngayon, ang Dihaw Group namin ay hindi ka natatanggapin. Pakiusap, umalis ka agad dito. Miss Han, para sa ganoong tao, sinira mo ang pagkakaibigan ng dalawang pamilya natin. Alam ko lang na ang mga taong hindi tumutupad sa salita ay hindi na kailangan ng kooperasyon. Pasensya na, lahat. Pasensya na at ipinakita ko sa inyo ang isang komedya ngayon. Idinedeklara ko na tapos na ang hapunan na ito. Lahat, umalis na tayo. Umalis na tayo. Shu Chen, umalis na tayo. Guro Chen, hayaan mo na lang sila ng ganito? Oo, gagawin ko. Pero itong si Shu Chen, hindi siya dapat makaalis dito ng buhay. Kumusta ang tao mo? Ayon sa utos mo, na-ambush na ang tao malapit sa banquet hall. Gawin na niya ngayon. Salamat kanina. Sa totoo lang, matagal na kaming naghihinala sa batch ng antigong dinala ni Chen Linan, pero wala kaming ebidensya. Wala yun. Matagal na akong naiinis sa kanya. Sinira ko lang ang charity event mo. Paano mo nalaman na may problema ang batch ng Antigo? Naniniwala ka bang may X-ray vision ako? X-ray eyes. Hindi ko inaasahan na ang figure ni Miss Han kumpara kay Su Qing ay hindi gaanong naiiba. Sana, magamit mo ito sa isang bagay na kapakipakinabang. Ang phone mo. Huwag kang magsalita. Kahit anong mangyari, huwag kang lalayo sa akin. Sino ang nagsugo sa iyo? Sino ang nagpadala sa iyo? Kunin mo ang iyong buhay. Imposible. Marami pang bagay na hindi mo maisip. Sabihin mo kung sino ang nagpadala sa iyo. Pakakawalan na lang kita. Kahit sino ka man ngayon, papatayin kita. Kidlat. Miss Han, tumawag ng ambulansya. Dr. Su, iniligtas mo ang buhay ko sa elixir dati. Magagawa mo ito ngayon. Mangyaring iligtas ang aking anak na babae. Chairman, hindi naman sa ayaw ko siyang iligtas. Wala talaga akong elixir. Nandito na ang lahat. Anong ginagawa mo dito? Kung may kailangan ka, lumapit ka sa akin. Anong silbi ng pang-aapi sa mga babae? Kung may problema ka, lumapit ka sa akin. Anong silbi ng pambubuli sa babae? Pwede kang kumain ng kahit anong gusto mo. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Kailan ako nang bully ng babae? Matapang gawin pero ayaw aminin. Halata naman na ikaw ang nag-ayos ng assassin. Ako ang gumawa. Ano magagawa mo? Kung hindi hinarang ni Hanshu ang kutsilyo para sa'yo, siguradong patay ka na. Ngayon alam mo na ang agwat nating dalawa. Kahit gaano ka kagaling, wala ka lang. Lumaban ka sa akin. Katawa-tawa. Mas maganda kung manalangin ka na okay si Hanshu. Kung may mangyari sa kanya, babayaran mo ang halaga. Yo. Pinatakot mo ako hanggang mamatay. Papatayin kita. Kasing dali lang ng pagpatay ng langgam. Ikaw. Ano? Puputulin mo ba ako? Nagamit mo na lahat ng sira mong talisman, di ba? Chen Linan, hindi ka ba natatakot sa ganti? Ganti. Suking, hindi ko inaasahan na magiging naive ka. At naniniwala ka pa sa ganti. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka pumayag na pakasalan ako ang magiging ganti niya. Chen Linan, ang anak ko ay hindi makakalabas. Sumusumpa ako. Ang aking Dinghaw Group ay hindi ka hahayaan. Doktor, kumusta ang anak ko? Hindi na sugatan ang puso niya. Ligtas na siya ngayon. Swerte mo. Ay. Hindi mo kailangang pasalamatan ako ng sobra. Lahat ito ay dapat kong gawin. Pakiusap, ma'am. Kung hindi dahil sa iyo, nalutas ko na sana iyong apat.
Oy, hindi mo naman talaga sinasabi na ayaw mong magpasalamat sa akin, di ba? Salamat kailangan ko. Saka na kita ililibre ng pagkain. Ang pagkain sa labas ay nakakainip. Subukan mo ang luto ko. Pumunta ka sa bahay ko sa ibang araw. Suking, hindi ka naman magagalit? Di ba? Anong ikagagalit ko? Si Shu Chen ay wala sa akin. Mag-enjoy kayo sa pagkain. Mauuna na ako. Suking, Chiu Chen, hindi ka makakatakas sa aking palad. kung hindi ako sumali sa Fairy WeChat group, paano ako magkakaroon ng pagkakataong pumasok sa ganito kalaking villa? Su Chen? Araw-araw ka bang nagsusuot ng ganito? Siyempre suot ko ito dahil sa iyo. Masaya ka ba? Masaya? Siyangga pala. Sinabi mong mayroon kang kakayahang tumingin sa kabila. Magagamit mo ba ang iyong kakayahang tumingin sa kabila ngayon? Siya nga pala, sinabi mo dati na may perspektibong mata ka. Ngayon, gamitin mo ang iyong perspektibong mata para makita ako. Ako. Ha? Hindi gumagana ang perspektibong mata ko ngayon. Gutom ako. Kain muna tayo. May toyo sa istante. Ito ay kaibigang Taoist na si LV. Narinig ko na nagbigay ka sa mga immortal ng ilang mahiwagang bagay. Wala akong hiya na humingi ng ilan. Normal lang para sa mga immortal at sa matandang Ginoo na magtanong. Baka si Ludong Bin ay may problema. Ano ang bumabagabag sa iyo? Sabihin mo lang. Sa totoo lang, ilang taon ko nang hinahabol si Xianggu pero nabigo ako. Kamakailan, hindi ko sinasadyang nasaktan siya. Nag-aalala ako tungkol diyan. Ganun pala. Ang kwento ng pag-ibig ni na Lu Dongbin at Xianggu ay isang chismis lang. Pero hindi ko alam kung ano ang gusto ng diwata. Pakisuyo, tulungan mo ako. Handa akong bigyan ka ng isang peach. Peach, ang mga peach ng piging ng peach. Kinakain ito ng mga immortal para mapataas ang kanilang paglilinang. Kung kakainin ko ito, hindi ba't direktang makakakuha ako ng daan-daang taon ng buhay? Kapwa Taoist, wag kang mag-alala. May solusyon ako. Shu Chen, bakit gusto mo ng maraming paputok? Oo nga pala. Pwede ka bang kumuha pa para sa akin? Si, Kaibigan, ano ito? Ito ay tinatawag na paputok. Bulaklak. Nasaan ang bulaklak? Kaibigan, sindihan mo lang ang mitsa at ilagay ito sa isang bukas na lugar at lalabas ang isang magandang tanawin. Pagkatapos, pwede kang magtapat sa engkanto. Ihahanda ko na ang trick ngayon. Salamat. Kapwa kong Taoist. Shu Chen, malapit ng handa ang pagkain. Mag-inuman tayo mamaya. Si, Master Chen, si Shu Chen ba talagang hindi tinatablan at walang solusyon? Kalokohan. Walang tao na hindi tinatablan. Kumusta ang paghahanda para sa bagay na yon? Huwag kang mag-alala, young Master Chen. Inihanda ko na ang lahat.
magagaling sila. Ginagarantiya ko na hinding-hindi na babalik si Shu Chen. Mabuti naman. Wala nang pagkakamali sa pagkakataong ito. Hanggat buhay si Shu Chen, hindi ko makukuha si Shu Qing kahit isang araw. Young Master Chen, may nalaman lang ako na si Shu Chen ay tila may kinalaman sa pamilyang pinatay mo. Su Chen. Iyon pala. Kaya pala lagi siyang sumasalungat sa akin. Pinaghihiganti niya ang 2 patay na multo. Sa palagay ko, malamang na hindi alam ni Shu Chen ang tungkol dito. Iyan ay sakto para patayin ko si Shu Chen. Para hindi na laging sabihin ng matandang nasa bahay na hindi ko ginagawa ng maayos ang trabaho ko. Su King, Su King? Ako, si Hanshu. Tatay, maganda ba talaga para sa atin ang gawin ito? Makinig ka sa akin. Si Shu Chen ay engaged na kay Su Qing. Kung hindi ka magkakaanak, paano mo siya mapapanatili? Pero wala naman ako sa puso niya. Kalokohan, mahalaga ba na nasa puso ka niya? Sa kakayahan at talino ni Shu Chen, kung mapapanatili mo siya sa ating pamilya, ang pamilya Han natin ay maaaring maging isang pamilyang may mataas na estado. Malapit na lang. Pero, Walang pero. Naniniwala akong hindi mo ako bibiguin. Xu Chen. Anong klaseng alindog ang mayroon ka para maraming babae ang mangarap sa iyo? Kumusta, Su Qing? Ako si Hanshu. Lasing si Shu Chen. Pumunta ka sa villa sa bundok at sunduin mo siya pabalik. Kahit na gusto kong kunin ito, gagawin ko ito ng hayagan. Mas mabuting maging handa ka sa isip. Binibinihan, pasensya na. Nagdulot sa iyo ng problema si Shu Chen. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Su Qing, hindi mo kailangang gawin ito. Sa totoo lang, interesado talaga ako kay Shu Chen. Kahit na hindi ko siya gusto noon, at naisip ko na siya ay isang ordinaryong playboy. Hindi siya ganoon. Medyo casual lang siya. Pero ngayon, nakikita ko na siya ay isang napakakaakit-akit na tao. Kaya niyang makuha ang elixir na makakapagligtas sa mga halos patay na, ang misteryosong lightning talisman, at mahuli ang isang punyal gamit ang kanyang mga kamay. Pasensya na. Talagang hindi ko kayang pakawalan ang ganoong lalaki. Pero engaged na kami. Alam ko, pero ang engagement ay hindi kasal. May pagkakataon pa ako. Kung ganoon, mag-compete tayo ng patas. hindi ako pumapayag. Wala kang huling salita. Siya nga pala, bukod sa'yo, may babae rin na nagngangalang Liu Xin na tumawag din sa lalaking ito. Mag-ingat ka. Mukhang mas marami akong kalaban kaysa sa iyo. Ang 2 marka sa mukha ko. Talaga bang galing sa pagkahulog ang mga ito? Sige. Hindi mo na talaga ako pinaniniwalaan ngayon, di ba? Oo. Naniniwala ako. Ganyan dapat. Naniniwala ako. Pagkatapos kong kumain ng basag na itlog, naging matigas ang katawan ko. Hindi ko talaga alam kung paano kayong 2 babae gumawa ng mga markang ito.
Guro, hindi pa ba tayo nakarating sa ating paroroonan? Nakarating na tayo. Ito ang iyong libingan. Bilisan mo. Sino ka? Ang mga nagnanais ng iyong buhay. Patayin ang lalaki. Dalhin ang babae palayo. Kung hindi ka lalapit, hindi ako magpipigil. Ano ka ba? Walang awa. Ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Mag-ingat ka. Sino ka? Nag-aatubili ka pa? Kukunin ko ang buhay mo. Mag-ingat ka. Kuya, tigil na ang away. Ang yabang mo kanina, di ba? Tatanong ako. Sasagot ka. Wala akong sasabihin. Kung matapang ka, patayin mo ako. Sabi ko, sumagot ka. Sabi ko, sasabihin ko. Kuya, tigil na ang away. Sino ang nagpadala sa'yo rito? Hindi ko alam. Inutos lang niya kaming tambangan dito. 3 milyong yuan. Para patayin ka. May 5 milyon dito. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Inutusan ako ni Master Guo na patayin ka at dalhin sa kanya ang babae. Guo Qiang, aalisin ko ang kotse. Huwag kang magpakita sa akin. Sige, kuya. Pangako, mawawala ako. Master Guo. Nabigo kami. Nilaso namin ang lalaking iyon. Hindi siya lalayo. Guro Guo, bakit ka narito? Kung hindi ako dumating dito, paano ko malalaman na ipinagkanulo mo ako? Guro Guo, pakinggan mo akong magpaliwanag. Hayaan mo akong magpaliwanag. Wala kang silbi. Nilason siya. Hindi siya makakatakbo ng malayo. Habulin siya. Go. Hindi ko inaasahan na sila'y magiging napakasama. Hindi ko alam kung kailan nila ako nilason. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ang lason na ito ay hindi ako papatayin sa maikling panahon. Sa kabutihang palad, nakakain ako ng kuti pill na ibinigay ni Sun Wukong. Ang mga ordinaryong lason ay walang epekto sa akin. Kung hindi, namatay na ako dito. Hindi ko inaasahan si Guo Xiang at Shen Linan ay napakasama. Bakit hindi nila tayo pakakawalan? Salamat, Kapwa Daoist. Natupad ko na ang aking nais. Ito ang ipinangako ko sa aking Kapwa Daoist. Saan nanggaling ang napakalaking peach na ito? Gumagawa ka ba ng magic? Chu Chen, Chu Chen. Chu Chen, gising ka na sa wakas. Nasa koma ka ng 3 araw at gabi. Tatlong araw. Naalala ko na nalason ako. At pagkatapos ay nahimatay ako. Anong nangyari? Biglang may lumitaw na napakalaking peach. Natakot ako. Sobrang takot ko noong oras na iyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kaya nagsalok ako ng isang subo ng laman ng peach para sa iyo. Pagkatapos ay dumating si Hanshu. Nasaan ang peach na iyon? Huwag kang mag-alala, nandyan lang. Buti na lang hindi nawala ang flat peach. Kung hindi, malaki ang mawawala sa akin. Bumangon ka at kumain ng kahit ano. Nasa koma ka ng maraming araw. Tiyak na mahina ka. See ya. Ate Shin, Alam mong ako ang ate mo. Bakit wala akong balita tungkol sa iyo kamakailan? Kaya may magandang babae sa tabi mo. Sino siya? siya ay... Ako ang landlady niya. Inaapi lang ako nito. Mas mabuti pang ipaliwanag mo sa akin. Kaya kong ipaliwanag. Ipaliwanag ang ano? Gusto mo bang tulungan kitang i-replay ang eksena? Wag, ate. Maawa ka. Wag mo akong patayin. Maawa ako sa'yo. Sino ang maawa sa akin? Noong inaapi mo ako, hindi mo sinabi yan. Suchin. Ibig sabihin ba ginamit mo ang lubid ng pag-ibig ng diwata ng pag-ibig at itinali ang buhok ni Shin dito? Kaya pala sobrang proactive siya sa'yo, di ba? Oo. Yun na yun. Anong marriage robe? Shu Chen? Naniniwala ka ba sa sinabi mo? Ikaw ang unang nagtulak sa akin. Paano mo nasabi yan sa harap ng nobya mo?
Nahihiya ka namang sabihin. Suching, ikaw ang pinakapaniwala sa akin. Oo nga, pantao. Nakita mo ba ang pantao na biglang lumitaw sa kamay ko? Ang pitch na ibinigay sa akin ni LV Dongbin. Ang pitch ay talagang lumitaw ng wala sa oras. Pero sinabi mo ang mahiwagang WeChat group. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala, di ba? Patutunayan ko sa'yo. Nandito lang ang group. Sandali, nasaan ang group ko? Yung 3 Luju na dinagdag ko at ang kaibigan kong marunong magkontrol ng mga kabayo. Ayaw mong aminin ang magandang gabing kasama ko? Xiao Chen Chen. Anong nangyayari? Ang Fairyang WeChat group, bakit biglang nawala? Shuchen, okay lang na pabago-bago ka. Pero ngayon nagsisinungaling ka sa akin. Ang mahiwagang WeChat group. Mukhang totoo. Meron talaga akong WeChat group. Kung ayaw mo maniwala, tingnan mo ang katawan ko. Dahil kumain ako ng 3 lasang hugis spiral, kaya nagkakaroon ako ng ganitong kakayahan. Wow, ang lakas ng katawan. Wala kang hiya. Suching, ang lighting charm. Nakita mo akong tumawag ng kidlat. Hindi pwedeng magic, di ba? Baka ako, at sina Chen Linan, Guo Qiang, at ang iba pa. Pero ang mahiwagang WeChat group ay nawala. Iyon ang totoo. Kailangan ko bang bumalik sa eksenang iyon? Para makuha ulit ang WeChat group? Sa tingin ko ikaw si Dr. Xu Chen, ang himalang doktor. Ako si Xu Chen. Ikaw ay... Wang Jianhao, Master Wang. Nakita lang kita sa TV. Siya ang panganay na anak ng pamilya Wang sa Kyoto. Dr. Xu, pakiusap. Iligtas mo ang aking ina. Tumayo ka. Kung hindi ka mangako na iligtas ang aking ina, hindi ako tatayo. Hindi ako isang himalang doktor. Nagkamali ka ba ng tao? Hindi ako nagkakamali. Si Dr. Wu ang nagrekomenda sa iyo. Kailangan mo lang ng isang elixir para iligtas si Mayor Han na naghihingalo at nagpakita pa ng mga palatandaan ng mabilis na paggaling. Ang matandang iyon ang nagtrador sa akin. Ang tanging natitira kong elixir ay naibenta na kay Chairman Han. Bakit hindi ka pumunta sa kanya para bilhin iyon? Sa totoo lang, si Chairman Han, pagkatapos inumin ng elixir, kinain niya ang pangalawa. Ang henyong doktor lang ang makakapagligtas sa aking ina ngayon. Naubos na lahat. Sobra na ang kaba niya. Hindi ko alam kung ano ang kalagayan ng iyong ina. Doktor, pumayag ka na iligtas ang aking ina, kaya handa kang tulungan ng aking ina. Hindi ako isang milagrong doktor. Nagkataon lang na may mga pakikipagsapalaran ako. Sabihin mo muna sa akin ang sintomas ng iyong ina. Ang mga sintomas ng namamatay ay medyo magkatulad. Pagkatapos mag-diagnose ni Dr. Wu, sinabi na katulad noong kay Chairman Han dati. Mukhang malapit na ang katapusan ng kanyang buhay. Hindi ito nauugnay sa sakit. Hindi ko alam kung maililigtas siya ng Peach. Basta iligtas mo ang aking ina, handa akong ibigay sa iyo ang kalahati ng shares ng pamilya Wang. Kalahati ng shares. Ito ay isang astronomical na numero. Hindi ko inaasahan na ang batang ito ay hindi lang may pera, kundi may ganitong kakayahan din. Hindi ko siya basta-basta pakakawalan. Kung ikukumpara sa aking ina, ano ang perang ito? Kunin mo ito. Hindi ko alam kung gagana ito. Dahil kahit si Dr. Wu ay hindi makatulong, subukan mo na lang. Doktor, gamot ba ito? Pero mukha itong Peach. Sabi ko, ito ang melokoton ng Reyna Ina. Naniniwala ka ba? Ito ay isang bagay na maladiwa. Ngayon ikaw lang ang naniniwala sa akin. Baka ito ay pahintulot ng bima immortal? Oo, naniniwala ako. Doktor, sinubukan mo mismo ang gamot. Salamat sa gamot. Salamat sa gamot. Ano ang gusto mo? Sabihin ko sa'yo, marunong akong martial arts. Saktan mo ako ng malakas gamit ito mamaya. Hindi mo ba ako maintindihan? Sinabi kong saktan mo ako. Balikan natin ang eksena. Baka bumalik ang mahiwagang WeChat King. Taya tayo. Mga pare, delivery boy lang ako. Wala talaga akong pera. Magsalita ka nga. Tigilan mo na ang kalokohan at ibigay mo na lahat ng pera mo. Nasaan ang kumpiyansa mo? Hindi ba sobrang yabang mo noong araw na iyon? Ilabas mo. Pare, alam naming mali kami. Kaming mga lalaki ng bubugbog. Matapos mo akong sipay noong nakaraan, nasusuka ako kapag kumakain ako. 30,000 yuan.
Makinig ka sa akin o bugbugin kita ulit. Subukan natin. Gawin mo para sa pera. Sir, hindi ka lalaban, di ba? Pangako ko, hindi ako lalaban. Mga pare, bakit hindi ninyo alisin ang kape na ito? Hayaan mo akong patayin ka. Bro, tigilan mo ang away. Wala talaga akong pera. Pakawalan mo ako. Bro, wag mo akong saktan. Bro, wala talaga akong pera. Pakawalan mo ako. Tigilan mo na. Saktan mo siya. Diyos ko, patay na ba siya? Takbo. Shuchen, gising ka na. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Nasaan ang phone ko? Ang phone mo. Hindi. Nasaan ang grupo? Nakita ko lang siya. Si Lujun ay nagtatayo pa ng tindahan. Shuchen. Sabi ng doktor, malakas ang tama sa ulo mo at baka may problema ka sa pag-iisip. Pumunta tayo sa psychiatric department. Wala talaga akong sakit sa pag-iisip. Wala talaga akong sakit sa pag-iisip. Ang iba ay hindi naniniwala sa akin. Ikaw ba? Hindi ka rin naniniwala? Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Pero nawala ang grupong WeChat. Isipin na lang natin na panaginip ito. Kalimutan na natin, okay. Si. Pangako ko sa iyo. Mamuhay tayo ng maayos sa hinaharap. At huwag na itong isipin muli. Suchen, tingnan mo kung ano nasa phone mo. Oo, ito ang mahiwagang grupong WeChat ko. Nandyan lahat ang mga kaibigan ni Bima Ren, Lujun at Ludongbin. Bakit nawala ang kasaysayan ng chat? Siguro dati nang nawala ang grupong WeChat at ngayon bumalik na, kaya nawala ang mga talaan. Makatuwiran yan. Salamat, Hanshu. Paano mo natagpuan ang grupong WeChat na iyon? Hindi ko ito natagpuan. Inutusan ko ang isang hacker na gumawa ng grupo. Simula nang nalason si Shu Chen noong nakaraan, mas lumala ang kanyang kalagayan. Sa panahong ito, hindi na natin siya dapat istorbohin. Pero kung patuloy natin siyang sisinungalingan, hindi ito solusyon. May ideya ako, hindi lang ako sigurado kung gagan. Pumunta sa pamilya Wang sa kabisera. Kung totoo man o hindi ang mga sinabi ni Shu Chen, para patunayan ang pagkakaroon ng mahiwagang grupong WeChat, mayroon lamang isang paraan, ay pumunta sa pamilya Wang, upang makita ang epekto ng pitch na iyon. Ganoon pala. Hanggat ang pitch na iyon ay makapagligtas sa ina ni Wang Jianhao, tiyak na mayroon ang mahiwagang grupong WeChat. Beiji, pupunta ako sa kabisera, na. Sinasabi mo ba ang totoo? Totoong totoo. Guro Chen, narinig ko ito ng sarili kong tenga. Peste, hindi lang hindi mo kayang harapin si Shu Chen, ngayon ay naglakas loob ka pang magsinungaling sa akin. Lahat ay totoo. Guro Chen, sumusumpa ako sa Diyos. Tinawagan ko rin ang doktor na gumamot kay Shu Chen at sinabi niyang si Shu Chen ay palaging may hawak na telepono kamakailan kumikilos ng kakaiba. Kaya pala hindi siya mapatay kahit anong pilit natin, mayroon ding maraming kakaibang bagay. Paano magkakaroon ng ganitong katawa-tawang bagay? Sa totoo lang, wala tayong magagawa tungkol dito. Ano sa tingin mo? Guro Chen, ang ibig kong sabihin ay dahil ang grupong WeChat ay nasa telepono, magagamit ito ni Shu Chen. Magagamit din natin ito. Ang ibig mong sabihin ay kunin ito. Ang ibig mong sabihin ay kunin ito. Oo. At narinig ko na pupunta sila sa kabisera, ang pamilyang Wang. Dahil alam natin ito, hindi natin sila dapat hayaang magtagumpay. Pupunta si Beiji sa Jingcheng. Shu Chen, titingnan ko kung paano ka makakatakas sa pagkakataong ito. Hindi ka makakapasok. Nakausap ko na ang iyong binatang amo. Sabihin mo lang sa kanya. Sabihin mo na narito, si Shu Chen. Ngayon ang araw ng libing ng matandang babae. Ang binatang amo ay nasa punerarya ngayon. Imposible ito.
Iyan ang pitch ng immortalidad. Ang matandang babae ay hindi mamamatay pagkatapos kumain yan. Hindi ko inaasahang alam mo ang tungkol sa peach. Narinig ko na pagkatapos kumain ng matandang babae ng peach, hindi bumuti ang kanyang kalagayan at namatay siya noong gabing iyon. Hindi, imposible. Tatanungin ko, si Lu Dongbin. Shuchen, ang pinaka-prioridad natin ngayon ay hanapin si Wang Jianhao at tingnan ang kanilang sitwasyon. Oo, Shuchen. Dapat mo kaming ipaalam muna. Kung totoo bang umiiral ang Fairy WeChat group. Iyan ba ang telepono ng Immortal WeChat group? Talagang, ngunit Master Chen, ang lalaking iyon ay siguradong kumuha ng maraming bagay mula sa WeChat group. Pag-isipan natin iyan. Hindi ba siya napakahusay sa pakikipaglaban? Tingnan natin kung ilan ang kaya niyang labanan. Hoy, Master Wang. Pasensya na sa iyong pagkawala. Ang salarin na pumatay sa iyong ina ay nasa pintuan mo na ngayon. Sige. Tara na. Wala sa inyo ang makakaalis ngayon. Halika at arestuhin siya. Wang Jiahao, ano ang gusto mong gawin? Master Wang, si Shuchen ang iyong tagapagtaguyod. Paano mo ito magagawa sa kanya? Kung hindi siya nagreseta ng maling gamot, mamamatay ba agad ang nanay ko? Ano? Baka hindi talaga epektibo ang peach. Kahit ako ay isang playboy na mayamang second generation, hindi ako magbibiro tungkol sa sarili kong nanay. Nakita mo ba ng malinaw? Shuchen, ito ay dahil sa iyo. Hindi pa kita ginagambala, ngunit ikaw na ang lumapit sa akin. Wang Jianhao, tiyak na may hindi pagkakaunawaan. Tiwala ka sa akin, tunay talaga ang peach na ito. Paano kang maglakas loob na magsinungaling sa akin, bastos? Ito pa rin si Master Chen. Ngayon si Shu Chen ay walang masabi. Ang pag-insulto sa pamilya Wang, karapat dapat siyang mamatay ng 10 beses. Tingnan natin kung paano siya mamamatay. Nagsisinungaling ka sa akin. Wang Jianhao, tinatanong kita, nakita mo na ba ang ganito kalaking peach? Kalokohan. Tara, paluin muna siya ng 30 beses. Sige, gusto mong pumalo, di ba? Sasaluhin ko para sa kanilang dalawa. Huwag, mababali ang binti mo. Shuchen, dahil pinili kong pumunta dito, naghanda na ako sa isipan. Oo, kung gusto mong pumalo, sabay mo na ako. Hindi gagana sa akin ang bitter meat plan. Gawin na natin. Gawin na. Anong nangyayari? Anong klaseng halimaw ka? Ngayon, pakinggan mo ang paliwanag ko. Ipaliwanag mo, kung hindi lang si Dr. Wu ang nagpatunay para sa iyo, luluhod ako at magmamakaawa para sa gamot. Ito ang katotohanan ng lahat. Mula sa elixir na ginamit ko para iligtas si Chairman Han hanggang sa peach na ito, lahat ay nagmula sa Fairy Microcircle na ito. Ang ibig mong sabihin, totoo ang lahat ng nasa loob nito? Nakita ninyo lahat iyon. Kung hindi ako kumain ng gamot ni Lu Jun, bilang isang mortal, paano ako magkakaroon ng ganyang kapangyarihan? Sa totoo lang, mayroon ngang ganyang mahiwagang bagay sa mundo. Sa totoo lang, kung hindi ko nakita ng sarili kong mga mata, hindi rin ako maniniwala. Hindi pa ako nakakita ng ganyang kalaking peach dati. Hindi rin ako makapaniwala. Pero ang nanay ko ay nagkasakit at namatay pagkatapos kumain ng peach na iyon. Paano ito maipapaliwanag? Ang flat peach na iyon ay ibinigay sa akin ni Lu Dongbin. Natatakot ako na siya lang ang nakakaalam. Shuchen, huwag kang magtanong. Peke ang group chat na iyon. Paano magiging peke? Shuchen, nawala ang WeChat group. Nakita kitang naliligaw araw-araw, kaya ako. Kasalanan ko lahat. Shuchen, pagalitan mo ako. Shuchen, huwag mong sisihin si Hanshu. Natatakot siya na patuloy kang ma-obsess babagsak ang katawan mo. Kaya naisip niya ang ideyang ito. Kaya ngayon, wala nang paraan. Oh, Shuchen, huwag mong sisihin si Hanshu. Natatakot din siya na baka magpatuloy ka sa pagpupumilit at baka bumigay ang katawan mo. Kaya niya naisip itong ideya. Kaya ngayon, wala na bang paraan? wala. Master Wang, hindi na mabubuhay ang mga patay. Maari kang magdalamhati. Dahil nakapasok si Shu Chen sa Fairy WeChat group, ngayon, dapat may paraan para makapasok. Sa totoo lang, sinubukan ko na lahat. Muli kong ginawa ang eksena at mga tauhan at ngunit nabigo pa rin. Maari ka nang umalis. Hindi na kita gagawing problema. Master Wang, maaari kang magdalamhati.
Master, ano ang gagawin sa telepono? Itapon mo. Opo. Suking, ano ang gusto mong gawin? Sabi mo. Ano ang gusto kong gawin? Kung hindi nawala si Shengshan Bei Jingsun, magdududa ako kung gumana ang tali ng kasal. Shu Chen. Kahit anuman ang nangyari noon, mabubuhay tayo ng maayos sa hinaharap.